iisipin ka palagi ng lalaki at manggigigil siya sa'yo. Yes. Yung sa video na ito ay ituturo ko sa inyo yung pinaka-best technique na para mas lalo kang iisip-isipin or mas lalo kang papasok sa isipan ng partner mo na lalaki. And then, mas lalo din siyang manggigigil sa'yo. Yes. Kasi kung napapansin ninyo, meron din talagang mga kababaihan na pinanggigigilan ng mga partner nilang lalaki. So baka wala ito sa'yo ngayon utol na hindi mo nagagawa. So ito ngayon, i-feed ko sa inyo para hindi na rin kayo mahirapan kung ano yung mas mainam ninyong gagawin para mas lalo kayong panggigigilan ng mga partner ninyo. Bilang isang lalaki na rin ituturo ko sa inyo. So ito, wag na nating papatagalin pa. Yung una sa lahat is dress sexy. Marunong ka bang manamit? Marunong ka bang pumili ng damit or na kailangan mong suotin? Na parang kaakit-akit ka naman tignan. Yes, hindi yung kahit nasa loob ka lang ng bahay ninyo utol, kapag palagi kang naka-t-shirt, palagi kang naka-short, paano ngayon maaakit yung partner mo na lalaki sa'yo? Paano siya ngayon manggigigil sa'yo? Yes, kasi kami mga kalalakihan ay given na sa amin na mas lalo kaming nanggigigil sa pangangatawan ng isang babae. Kapag 50% na nakikita namin sa isang babae na lumalabas yung kanyang balat, ay talagang mas lalong nabibigyan ito ng pang-iinit sa isang lalaki. Yes, sa aming mga kalalakihan. So that's why utol, kailangan is marunong ka ring magsuot or pumili ng mga kailangan mong suotin. Dahil once na makikita ito ng partner mo, na always kang sexy, na manamit, na sexy mo talaga tignan, is panggigigilan ka talaga ng lalaki. Hindi lang yung partner mo na lalaki, kundi lahat ng mga kalalakihan. Yes, so gusto mo ba yon? Oh, no. Yes, of course. So yon. And then ito, yung pangalawa natin is magpa-sexy. Yes. Iba yung sa pananamit and then iba rin kailangan yung pagpapasexy mo. Which is, kailangan mong pagnagdahin yung hubog ng iyong katawan. Kasi, paano manggigigil yung isang lalaki sa'yo or paano kanya iisip-isipin na papasok sa kanyang isipan yung hubog ng iyong katawan kung ito naman ay pabilog or masyadong manipis na lumolosyang ka na. Kasi napapabayaan mo na ang iyong sarili. Pero kung inaalagaan mo ang iyong pangangatawan sa pamamagitan, yes, ng pag-gym, ng pag-e-ensayo, yes, sa pagkakain ng mga healthy na mga pagkain. Kasi ito mga utol, once kasi na sobrang maganda yung hubog ng iyong pangangatawan, ay talagang panggigigilang ka ng partner mo. Kasi hindi rin lahat ng babae ay maganda yung hubog ng pangangatawan. Pero kung maganda yung hubog ng iyong katawan utol, yes, lamang ka na dito. So yun. And then ito, yung pang number 3 natin or yung pangatlo is you should act as matured woman. Yes. Dapat talaga ay hindi ka isip bata. Kailangan mong ipakita sa partner mo na seryoso ka sa relasyon ninyo. Na seryoso ka sa pamumuhay. Hindi yung clingy, hindi yung needy, hindi yung palagi kang nakalambitin sa partner mo. Kasi lahat ng ito utol ng pagtatrato ng partner mo ay magsisimula din ito sa'yo. Na kung napapansin ng partner mo na kahit binababoy or nabababoy ka na and then okay lang sa'yo, then talagang bababuyin ka rin niya. Or yung pagtrato niya is pambababoy din. Kasi pinakita mo na okay lang sa'yo. Pero kung pinakita mo talaga na seryoso ka, wala nang paligoy-ligoy pa, seryoso ka sa pamumuhay ninyo, sa pagkakakitaan ninyo, ganun na nga, walang halong biro, hindi ka nagbibiro sa relationship ninyo, ay talagang siseryosohin ka rin ng partner mo. Dahil una sa lahat, yun yung pinakita mong pagtrato sa kanya Na yun din yung pinapakita mo na kailangan mong pagtrato galing sa ibang tao. Yes. So kailangan is maging matured enough ka sa pag-iisip na kailangan is i-balance mo. Kung anong edad ka na sa ngayon is ganun ka rin dapat. Hindi yung nasa 40s ka na, nasa 50s ka na, and then yung pag-iisip mo is nasa 20s or nasa parang teenager pa lang. Yung tipong parang clingy pa sa relationship. Wag ganun Kasi hindi ka talaga panggigigilan ng partner mo kung clingy at saka needy ka. Kasi nilay down mo na yung baraha mo Nandyan na. So bakit ka pa niya panggigigilan kung palagi kang clingy and needy? Okay? So yun And then ito, yung pang-apat natin is respetuhin ang sarili. Kagaya na rin ito sa kakasabi ko lang kanina.
na lahat po is nagsisimula sa ating sarili. Kagaya nga nun na kung hinahayaan mo lang na binababoy ka ng partner mo or ginagago ka ng partner mo na parang okay lang sa'yo, then parang yun lang din yung pinapakita mo na yun ang kailangan mong trato. Kasi okay lang sa'yo eh. Pero kung pinakita mo sa kanya na nirerespeto mo ang iyong sarili, na ayaw mo ng ganong pagtrato, then rerespetuhin ka rin ng partner mo. So ganun po yun mga utol. Kagaya nga niyan sa pagbablock-unblock. Binablock ka na ng partner mo and then ina-unblock ka maya-maya or pagdating ng ilang araw, so okay lang sa'yo. That's why paulit-ulit na binablock-unblock ka kasi pinakita mo sa kanya na okay lang sa'yo. Nandyan ka pa din. Minamahal mo pa din siya. So yun po ha. Para mas lalo kang panggigigilan ng partner mo, kailangan isrespetuhin mo talaga ang iyong sarili. Kasi kung nakikita niya ka na parang napakahirap mo kunin, yes, dyan po papasok na manggigigil yung isang tao sa'yo. Okay? So kailangan is may challenge. Ha? So yun. And then ito, yung panglima natin is huwag mag-expect. Yes, always po yan na kailangan huwag kang mag-expect. Kasi the more na mag-e-expect ka sa relationship or sa partner ninyo, ay talagang magde-demand ka. Or di kaya is talagang mag-e-initiate ka pa. Ikaw pa itong mangunguna sa ngayon. Dahil nag-e-expect ka eh. And then kapag hindi na ibigay ng partner mo, is madidismaya ka. 'Di ba? Na makikita ng partner mo na, uy, ano ba yung nangyari dito? Parang bigla na lang siya nagtampo, na hindi ko naman alam na kung ano yung kailangan niya talaga sa akin. Yes, lalong-lalo na kapag nagde-demand ka na hindi nabigay ng partner mo. Na hindi niya naman naunawaan kung ano talaga yung gusto mo. So ngayon, ikaw mismo nagtatampo. So, paano ngayon manggigigil yung partner mo sa'yo? Na hindi niya nga alam kung ano yung problema sa'yo. Pero kung ikaw mismo utol ay hindi nag-e-expect na hayaan mo lang yung partner mo, na yung tipong parang naghihintay ka lang, siya yung pinapa-initiate mo sa lahat ng gawain, sa lahat ng kagustuhan niya, then talagang panggigigilan ka ng partner mo. Kasi mamimiss niya yun eh. Hindi mo kasi pinapangunahan. Yung tipong parang sineset aside mo muna yung about sa inyo. So yung lalaki kasi is halos oras-oras yan utol, or halos araw-araw is nanggigigil at saka nanggigigil po yan sa katawan or pangangatawan ng isang babae. Lalong-lalo na sa pagmamahal, sa pag-aaruga. Pero kung palagi mo itong binibigay, is paano kanya ngayon panggigigilan? Ha, kung ikaw na itong nag-e-initiate, ikaw na itong nagbibigay sa kanya, ha, nagde-demand ka pa, na ikaw pa itong nagre-request sa kanya. Yes. So always po na huwag talagang mag-demand or huwag na huwag talagang mag-expect din sa lahat-lahat ng bagay. Kasi kung hindi ka gumagawa ng actions, ay talagang panggigigilan ka ng partner mo. Ha, so yun. And then ito, yung pang-anim natin is don't ask questions. Yes, isa din po ito na mas lalong manggigigil yung partner mo at saka mabibigyan siya ng palaisipan. Na hindi ka na nagtatanong sa kanya kasi pagdating sa aming mga kalalakihan, kapag nagtatanong palagi, nagki-question yung isang babae is nakakairita po ito. Pero kung hindi ka nagtatanong, siya pa itong mag-feed ng lahat-lahat na para hindi ka na mapatanong sa kanya. Kung nakukulangan ka utol, hayaan mo. Ha, basta huwag na huwag ka talagang magtanong. Kasi kung hindi ka nagtatanong, nandiyan ka lang tahimik ka, talagang manggigigil pa yung isang lalaki sa'yo. Na siya pa itong magpapanay kwento sa'yo na kung ano-ano pa dyan. Yes, so ganun po yun, psychologically. Na once hindi ka gaano nagsasalita, hindi ka nagtatanong, siya pa itong magsasalita, siya pa itong magsasabi na kung ano-ano pa dyan na hindi mo pa tinatanong. Okay? So yun. And then ito yung pambito natin is do not argue. Napaka-importante din ito na para mas lalong mapapaisip yung partner mo sa'yo, na mas lalo din siyang manggigigil sa'yo. Kasi kung nakasanayan ninyo dati na palagi kang nag-argue, na ino-open mo lahat-lahat, na lahat ng problema, and then ganun na nga, panay ka patanong sa kanya, paano siya ngayon magigigil sa'yo? And then, pero sa ngayon, kung hininto mo na, hindi ka na nag-argue sa kanya, ay talagang siya itong mapapaisip na, uy, teka lang, ano kaya yung nangyari sa partner ko? Parang hindi na siya nakikipag-argue sa akin Wala na siya gaanong tanong, hindi niya na ako gaano kinukudaan, parang ang tahimik na lang niya. Ano kaya yung meron? So, kapag ganito ka utol, darating at darating po yung araw na mas lalo kanyang mamimiss. And then, mas lalo siyang manggigigil sa'yo.
na ikaw pa itong tatanungin niya, babe, ano ba yung nangyari sa'yo? Ano ba yung meron? Bakit parang ang tahimik mo na? So, mabibigyan mo siya ng curiosity. Na ito po yung pinaka-goal natin. Na always bigyan mo ng curiosity yung partner mo, lalong-lalo na kapag nababaliwala ka na. Pero ito ha, warning lang. Huwag nyo talagang bigyan ng curiosity yung mga partner ninyo kung okay naman yung mga pakikitungo nila sa inyo at saka pagtrato. Ha? Not unless kung binabaliwala na kayo. So kung gusto mo talagang mapapaisip yung partner mo sa'yo at saka mabibigyan mo siya ng curiosity para mas lalo siyang magkigigil sa'yo, gawin mo po yung bagay na ito. So once na magawa mo yung 7 bagay na sinabi ko dito or mga advice natin, ito mga utol, tiyak magagaranti ako sa inyo, manggigigil at saka manggigigil yung mga partner ninyong lalaki sa inyo. Okay? So yun lang po mga utol ha. Sana'y nakatulong yung video na ito. So yun lang po, maraming salamat. So ingat kayo. God bless and babush! Binigay ko lahat para wala kang masabi. Kaya nga hindi ko alam kung